Yes, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, pag-usapan natin itong ginawang pagbabanta. Itong ginawang pang-blackmail ni Toby Tiangco dito nga po kay PBBM. Biruin nyo parang bata itong itong si Toby Tiangco. Yung parang, alam nyo yon, naranasan nyo naman ata, no, yung mga bata pa tayo na, sige, pagbati mo yan, kaaway kita. Yung parang ganon. 'Di ba? Yung kailangan yung kaaway mo, kaaway niya din. Hindi naman bata si PBBM eh. 'Di ba? O ngayon, ang sabi dito sa balita, basahin natin Yan. So sabi dito, Tiangco threatens political breakup with PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mess. Ngayon, ito yung pinakaunang tanong natin. Where did you get na si PBBM pinoprotektahan si Romualdez? Na in the first place, sabi ko sa inyo, 'di ba, sa mga nakaraang vlog ko, fact-finding ng ICI walang nakita. 'Di ba? Kaya nga ipinaakyat na ni PBBM sa ombudsman. 'Di ba, para wala nang issue, wala nang masabi. Ombudsman na yung bahala. Tapos sasabihin mo, kinakampihan ni PBBM, si Romualdez, like, how? Papaano? 'Di ba? Pinapakasuhan nga sa ombudsman eh. So, paano mo nasasabi na kinakampihan ni PBBM si Romualdez? Ngayon, kung meron ka namang ebidensya, bakit hindi mo ilabas? 'Di ba? Ilabas mo. Total, walang makita yung ICI, tungkol lang sa sworn affidavit ni Gutesa, yun lang naman. Kung meron ka, ilabas mo. Diba, hindi yung ang dami mong hanash. Ang dami mong sinasabi. Kung meron kang ebidensya, ilabas mo. Ikaw yung maglabas. Okay, sige, basahin natin. Sabi dito, Navotas City Lone District Representative Toby Tiangco has threatened, has threatened to break up politically with President Marcos if he sends any effort from the latter to protect Leyte 1st District Representative Romualdez, even as incriminating evidence has yet to be found against the former speaker. Sabi pa dito, kailangan niyang patunayan na hindi niya pinoproteksyonan si Martin Romualdez. Pag naramdaman ko na pinoproteksyonan niya si Martin Romualdez, maghihiwalay na kami politically, as stern-faced Tiangco said regarding President Marcos in a recent online interview. Wow! Pinipressure mo pa si President Bongbong Marcos as if kawalan ka. Ito kasi mga minamahal, to be honest with you, walang may gusto kay Toby Tiangco. Oo, kasi gusto niyang maging speaker eh. Walang may gusto sa'yo. Kaya si Boji di ang naipalit, hindi ikaw. Walang bumoto sa'yo eh. Yung typical na taong bitter ka lang, hindi ka nga gusto. 'Di ba? Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw naman sa'yo. 'Di ba? Huwag mong ipilit ang sarili mo sa posisyon na hindi ka naman fit, hindi ka naman gusto. 'Di ba? Masyado kang mapilit-pilit eh. Pinipilit mo ang sarili mo sa alam mo namang hindi ka naman fit. Tapos ngayon, na iba yung napili, 'di ba? Magngangak-ngak ka. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. 'Di ba? ICI na mismo ang nagsabi, wala silang nakitang guilt or liability kay Martin Romualdez. Alangan naman ang ICI mag-speculate yan. Alangan naman ang ICI mag-assume yan. Alangan naman ang ICI gumawa ng fabricated case. FYI, fact-based po ang ICI. No proof, kaya nga po ipinaakyat na nila sa ombudsman para sa proper review. Gets ninyo? So, kung walang nakitang ebidensya ng ICI, abay, baka ikaw, Toby, meron kang maipakita. Bakit hindi mo na lang ipakita? 'Di ba? Dapat puro tayo facts dito, hindi puro hearsay. 'Di ba? Issue without finding of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Yan yung sabi ng ICI. Meaning, walang mali. Walang findings na sangkot siya. Walang findings na meron siyang ginawang anomalya or walang direct na ebidensya laban sa kanya. Walang circumstantial evidence. Kaya yung palakpak ng mga DDS at mga anti-admin, puro lang yan ingay. Pero tingnan nyo,
Si Toby ngayon, sobrang problemado. Dinadamay pa si PBBM. Pinoprotektahan daw si Martin. Like, hello? Paano pinoprotektahan ni PBBM si Martin? Walang pinoprotektahan. Pinapunta nga sa ombudsman, pinapaharap nga sa proseso, pinapaimbestigahan nga ng maayos. Anong gusto mo mangyari, Toby? I-execute si Martin Romualdez. Diba? Tapos gusto mo tawagin kang bayani. Mga kababayan, tingnan niyo yung pattern na. Diba? Naghanap lang yan ng ingay si Toby Tiangco. Una, may issue sa flood control. Pangalawa, kumakalat na akusasyon Zaldico, pero kumakalat na akusasyon si Zaldico. Diba? Pangatlo, may mga DDS na gustong tanggalin si PBBM politically. Pangapat, may mga umaambisyon sa mga speaker position. Diba? Tingnan nyo yung pattern, mga minamahal. Sino yung mga kabilang dito? Diba? Malamang yung mga political circle ni Toby Tiangco. Kaya ngayon, sumisingit sila sa issue, nag-aambisyon, nagpapapansin, naghahanap ng gulo. At malinaw na malinaw, mga minamahal, na ICI had no reason to pin down Romualdez. Oo, hindi na maliit na salita yan. I think naintindihan naman ata yan ni Toby. Hindi yan maybe, hindi yan sa tingin natin, baka walang ganon. It is a formal documented statement issued without any finding of guilt or liability. Ibig sabihin yan, mga minamahal, sa independent investigation pa lang, case against Martin Romualdez is empty. No smoking gun, not even a spark, wala talagang makita. So, ba't ang ingay ni Toby? O, syempre, politika. Tama. Politika na mumulitika, hindi ebidensya. Si Toby, parang orligotesa na din ng ang papel sa mundo diba? Parang kala mo siya yung merong hawak na golden file. Parang kala mo meron siyang secret proof, diba? Parang kala mo meron siyang bombshell na tinatago. Kala mo meron siyang katotohanan. Ngak-ngak ni Toby. Parang baliw ba, diba? O, may testimony ka ba? O, diba? Wala. O, anong ihain mong dokumento? Wala. Puro lang ngaw-ngaw. Loud and aggressive lang ang atake, pero wala ka namang ebidensya. Naku, you know what, mga minamahal, hindi naman kailangan protektahan ni PBBM. Itong si Martin Romualdez, in fact, si PBBM, he created ICI. PBBM allowed the full investigation. PBBM did not interfere. Diba? He respect the findings. And PBBM forwarded the case to the ombudsman. PBBM showed transparency and PBBM did not shield Martin Romualdez. Kaya yung linya ni Toby, di ba, na pag naramdaman niya poprotektahan si Martin, maghiwalay, di makipag-break ka na. Di ba, kung ayaw mo, hindi naman sa'yo interesado ang ating presidente, feeling close ka naman masyado. Nako, Toby, zero ka. Oo, zero ka. Wait lang, tumatawag sa ating kaibigan na. Hello. Hello, magandang hapon. Itanong ko lang, yung mga pasa mo ba, na-post mo ba yan dati? Oo, na-post ko yan dati. Pwedeng makuha ko yung screenshot kasi i-flex ko Okay, sige. Na parang basihan lang na doon ko kinuha yung mga larawan na yan. Sige. Sige. Send mo lang sa akin. Oo, ngayon. Tumawag yung kaibigan ko kasi alam nyo si Mima dati meron akong ex, binubugbog ako. 'Di ba? Akala nyo matapang ako. Hindi, talagang binubugbog ako, minamaltrato ako. Grabe talaga yung ex ko na yun, Diyos mio. Tapos ngayon, ay nako, ayoko na lang magsalita. Anyway, sinisiraan ako, lahat-lahat. Ay nako, Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Anyway, si Toby Tiangco, bakit maingay? Syempre, walang iba, inggit, ambisyon, political interest. Tapos may agenda, 'di ba? Pero pag-usapan natin yung facts, wala. Wala silang facts. 'Di ba? So ang ending nito, mga minamahal, malinaw na itong si Toby. Meron pong hidden agenda. Ginagamit niya ang media pressure dito kay PBBM as if naman magpapadikta ang presidente, 'di ba? Sa paraan ni Toby Tiangco na pananakot. Diyos ko, kung gusto mong humiwalay ka, hindi yung ang dami mong sinasabi. 'Di ba? Hindi ka naman kailangan And isa pa, kongresista ka, may naipasa ba tong batas? Hindi, gusto ko lang tanongin may naipasa ba itong batas itong si Toby Tiangco? Ma-research nga natin. Siguro sa next vlog natin yan, i-research natin yan. Alright, yun lamang po, mga minamahal.
Alicia nyo nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alright.